Magandang gabi po sa inyo lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon, sa mga kapatid. Ang ating pag-aaralan, kapatid, ito ay ang pagpapatuloy na napag-aralan natin noong linggo, na kung saan napag-aralan natin ang Ebanghelyo ni Kristo. No? Marami kasing klaseng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, kapatid, sa English is evangelion or evangelism, no? Came from the root word evangelion, no? Eu means good, parang euphemy, basta may EU means good. And evangelion means the messenger. Ano yung tawag sa mga angels kasi? Angels. Alam mo yung word na angel kung saan nanggaling? Sa evangelion, angelion, no? Which is the messenger. Kaya daw sa kanila, angelion or angels, no? Sa short, no? At ang evangelion or the good news, kapatid, o yung mabuting balita, ay napahayag sa mga tao noong unang panahon sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, no? Siya ang nagpahayag ng mabuting balita sa atin. Siya ang nagsabi kung paano maliligtas ang isang taong makasalanan at sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, sa Kanya lamang tayo maliligtas. No? At yon ang mabuting balita ni Kristo. Kaya tawag sa mabuting balita na yon, the Gospel of Christ. No? Kasi maraming Gospels, kapatid. There are even prosperity Gospels. No? Maganda yung balita, pero it doesn't concern our Lord. Maganda yung balita ng prosperity gospel. Sasabihin nila, kung ikaw ay na kay Kristo, gaganda yung buhay mo. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na magkakasakit. Kung ikaw ay na kay Kristo, giginhawa, ang inyong kahirapan ay mawawala. No? Pero hindi mo makikita yan, kapatid, na ipinangako ng Panginoon sa Biblia. Bagamat ang Panginoon ay nagpapagaling ng mga karamdaman, hindi siya 100% na lahat ng mga sasampalataya sa Kanya ay gagaling. In fact, si Pablo, kapatid, na isang mananampalataya ng Panginoon, ay naghirap sa ngalan niya. Naghirap sa ngalan ni Kristo. Kahit ang mga apostol ng mga unang panahon ay naghirap sa ngalan ni Kristo. Kaya kung ipinangako ng ating Panginoon sa Kristo na kung tayo ay sa Kanya, gaganda ang buhay natin, nagsinungaling ng Panginoon. Kasi yung mga sinaunang Kristiyano, kahit yung mga Kristiyano ngayong oras na ito, ay hindi naman gumiginawa ang buhay. Mayroong mailan-ilan, pero yun ay dahil sa biyaya ng Diyos, nasa Kanyang mga kamay. So ano ba talaga yung totoong balita? Ano ba talaga yung totoong magandang balita na ipinapahayag ni Kristo na kung saan ito ay nakakapagbigay sa atin ng kagalakan? Na kung tayo ay nasa Kanya, tunay yung ating kagalakan. At kung tayo ay sa Kanya, mangyayari at mangyayari itong mabuting balita na ito. At tawag ko nga doon ay absolute gospel. Kapag sinabing absolute, ito ay mangyayari totoo, genuine. Walang halong kalaraman. Ito, walang halong kasinungalingan. Ito ay mangyayari at mangyayari sa lahat ng mga nakay Kristo. Ano kaya itong ebanghelyo na ito? Ano nga ba itong absolute gospel na ito? Ano nga ba yung makukuha ng isang tao makasalanan sa isang Diyos na banal? Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. At bago natin pag-aralan yan, kapatid, pumunta mo tayo sa Romans chapter 1. At basahin natin kung ano ang sinasabi ni Pablo tungkol sa ebanghelyo ng Panginoon. No? Sa Romans chapter 1, kapatid, sa Tagalog na lang para maintindihan ng lahat. Ang manunulat ng Romans at ang manunulat ng Ephesians ay iisang tao lamang. Sino yun? Si Pablo. Si Pablo, kapatid, ay isang apostol na pinili ng Panginoong Jesucristo nung siya ay sumalangit na. No? At ito ang sinabi ni Pablo tungkol sa ebanghelyo na kanyang pinapalaganap sa mga taga-Roma, na kung saan ito ang pinaghuhugutan
na pinanggalingan ng ating pinag-aaralan sa Ephesians chapter 2. Sabi ko nga, the book of Romans is systematic theology. Isang sistema na ginawa ng Diyos na kung saan paano, malalaman mo doon kung paano nagliligtas ang Diyos sa mga makasalanang tao. At napakaganda na binigyan tayo ng Diyos ng oras, maraming oras, sapagkat ito ay mahalaga na ating pag-aralan ngayong gabi na ito. Sa ating pagbabasa, kapatid, sabi ni Pablo sa kanyang panunulat sa mga taga-Roma, si Pablo, sabi niya, of course, sa lahat ng mga sulat ni Pablo, lagi siya nagpapakilala. No? Minsan nagpapakilala si Pablo na siya ay alipin ni Kristo, minsan sasabihin niya na siya ay apostol ni Kristo, minsan sasabihin niya na siya ang tagapagpalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo. Ngunit dito makikita mo ano sabi ni Pablo, si Pablo, na alipin ni Hesus Kristo, sabi niya, tinawag upang maging apostol, ibinukod o inihiwalay para sa Ebanghelyo ng Diyos. May kita mo dito kung ano yung pagpapakilala ni Pablo. No? Ang pagpapakilala ni Pablo, siya ay alipin, siya ay apostol, at siya ay tinawag. No? Sa word na yun, kapag tinawag ka, sa English, use those who are called. May kita naman yung word na yan sa Romans chapter 8. Those who were called were justified. So may kita mo dito, kapatid, no? Sinabi ni Pablo na siya ay pinili ng Diyos. He is one of the elect. Siya ay isang apostol at siya ay isang alipin. At dahil siya ay pinili, siya ay ibinukod. What is ibinukod? Inihiwalay. What is kasi pagsaseparate o paghihiwalay? In other words, it's holy. What is being holy? To be separated. Kaya ibinukod siya, pinapabanal siya ng Diyos para sa ano? Para sa Ebanghelyo mismo ng Diyos. Kaya may ito mo dito kung hindi nakasulat sa Roma, ito ang Ebanghelyo ng Diyos. Hindi ito ebanghelyo ni naman. Hindi siya ebanghelyo ni Pablo. Hindi siya ebanghelyo ni Pedro. Ito ay mabuting balita na nanggaling sa Diyos. Kaya maraming kasi mga modern Christians na dinidiscredit o ini-invalidate si Pablo, kapatid. Sinasabi nila na mali ang paniniwala ni Pablo. Ang paniniwala ni Pablo ay taliwas sa mga paniniwala ng mga ibang apostol. Kaya kapag pinapangaral yung mga sulat ni Pablo, sinasabi nila na, ay hindi, maraming mga aklat sa Biblia. Hindi lamang si Pablo nagsulat ng Biblia. Mayroong si Pedro, mayroong mga Old Testament. Bakit si Pablo lang yung pinapakinggan mo? Bakit si Pablo lang yung paniniwalaan mo? Again, ang Biblia ay isang libro. Kahit marami ang nagsulat niyan, iisa. Ultimately, isa lang ang nagsulat niya. Sino? Ang Diyos. Dahil ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Galing mismo sa kanyang bibig, kapatid. Ginamit lang niya yung mga tao na ito para isulat ang Biblia. Kaya makikita mo, anong tawag sa Biblia? The Word of what? God. Hindi naman sila the Word of Paul. Kaya walang bias sa Biblia. Our objective kapag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi upang ipang-kontra natin yung mga verses, kundi dapat i-reconcile natin yung mga verses. Kung mayroong parang paradox na parang kumukontra sa kanya, dapat i-reconcile natin, bigyan natin ng reasonable explanation para maintindihan at hindi ma-confuse yung mga Bible readers. Yun po yung aming trabaho bilang inyong mga abang lingkod. Kaya nililinaw namin ang Biblia para sa inyo. Pero may dito mo dito sa English, kapatid, mas malinaw. Natin basahin sa English Standard Version. Sabi dito, Paul, a servant of Christ. Or in other words, a bond servant, isang alipin. Pag may servant, noong unang panahon, mayroon ding Lord. Pag walang Lord, walang servant. Kasi mayroong relationship yan. Pag may Panginoon, may alipin. Pag may alipin, may Panginoon. Kasi pag walang Panginoon, walang alipin. At pag walang alipin, ibig sabihin walang Panginoon. Kasi malaya ka hindi ka alipin. Pero dito nakita mo sa Pablo, siya ay servant
ng ating Panginoong Jesucristo. Ina-acknowledge dito ni Pablo na siya ay isang alipin ni Kristo. Ina-acknowledge ni Pablo na siya ay pinadala ni Kristo. Siya ay tinawag ni Kristo. Siya ay nagtatrabaho para kay Kristo, sa ngalan ni Kristo at para sa ating Panginoon lamang. Siya ay tinawag para maging apostle, called to be an apostle. And makita mo dito yung word that to set apart. What is the other term? To set apart or to separate? To be holy. Makita mo dito, to be holy for what? For the gospel of God. Kaya itong sinulat ni Pablo na ito ay ebanghelyo mismo ng Diyos natin sa langit. Kung sino man ang magsasabi na nagsisinungaling si Pablo, mali si Pablo. Sabi ni Pablo, let them be accursed. This is the first time na the same apostle na nagsasabi na kailangan malumali tayo, kailangan hindi tayo mainitin ang ulo, kailangan maging mabait tayo sa ating kapwa. The same apostle na nagsabi ng mga bagay na yun ay nagalit. So sobrang galit niya, siya ay nagmura, kapatid, technically. Sinabi niya sa Greek, yung word na anathema, which is to be accursed. Sumpain sila. Sila na nagpapalaganap ng ibang ebanghelyo maliban sa ebanghelyo na kanyang ipinangangaral. Kasi ang ipinangangaral ni Pablo ay ang ebanghelyo ng Diyos. Kung ibang ebanghelyo ang ipinangangaral ng mga tao, let them be accursed. Kasi hindi yun ang ebanghelyo ng Diyos. Yun ay ebanghelyo ng demonyo. Kaya ngayong gabi, kapatid, pag-aralan natin kung ano ba ang ebanghelyo ng Diyos na sinasabi ni Pablo dito. Wala tayong oras para magbuong Romans tayo, pero bibigay ko yun ng konting summary at pupunta tayo sa ating pinaka-key verse ngayong gabi na ito. Romans chapter 1. Sabi dito ni Pablo sa Romans chapter 1, tayo mga tao ay likas na mga masasama. Tayo sa ating budhi ay likas na mga makasalanan. Tayo sa ating natural na estado ay walang magagawa kundi mabulog sa ating mga kasalanan. Basahin natin, kapatid, tingnan natin sa Romans chapter 14 verse 23 bago tayo Romans chapter 1. Sabi ni Pablo sa Romans 14 verse 23, whatever does not proceed from faith is sin. Kung ano man ang mga bagay na hindi galing sa pananampalataya, kung ano man yung ginagawa mo, kung ginagawa mo ito hindi dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, ito ay kasalanan. Kahit mabuti pa yan. Kahit nagbibigay ka sa mga tao, pilantropo ka, mabait ka sa iyong kapwa, kung ginagawa mo yun, nalabas sa iyong pananampalataya kay Kristo, ikaw pa rin ay isang makasalanan. Yun yung nakakatakot. Akala mo, mabait ka na. Wala kang kaaway. Pero dahil ginagawa mo yung mga bagay yan out of your own flesh, not out of faith in Christ, you are still a sinner. Isa pa. Basahin natin, kapatid, sa John chapter 14 verse 17. Sabi dito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Napag-aralan na rin natin ito, di ba? Nag-John chapter 14 tayo. Sabi dito ng Panginoon, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, and He dwells with you and will be in you. Sabi dito, ang mundo, tayo, sa ating natural na estado, ay hindi natin makita ni matanggap man ng Espiritu ng ating Panginoon. Bakit? Kasi wala tayong abilidad to do that. Neither sees nor knows Him. Hindi natin alam kung sino siya. Diba? Sabi nga nila, kilala nila, alam nila na may Diyos, pero di nila alam kung sino ang Diyos. Alam nila na may Diyos, pero di nila alam kung sino siya. No? Ano pa? Sa Romans chapter 3, verse 9 to 12, sabi dito ni Pablo, lahat ng mga tao ay makasalanan, lahat ng mga tao ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Basahin natin sa Tagalog, Sister Says. Ano nga? Tayo maging lalong mabuti kaysa sa kanila? Hindi sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa
kapwa, isinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griego na silang lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Pag sinabing Griego at sinabing Hudyo, ano ibig sabihin yan? Hudyo, yung mga nabigay sa kanila yung batas. Technically, yung mga tao ng Diyos. At ang mga Griego, sila yung mga Hentil. Sila yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Technically, lahat ng tao sa mundo ay nasa ilalim ng kasalanan. Sa Diyos, makita mo dito, gaya ng nasusulat, this is referencing, Paul is referencing Psalms, no? Walang matuwid, wala kahit isa. Wala, ni isa sa atin ang matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit kumakain ka, kahit mabait kang tao, kung wala sa iyo si Kristo, ikaw ay makasalanan. Ano ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin dito, mayroong problema sa atin. Ang problema sa atin, walang kakayahan ang tao na lumapit sa Diyos, ni kilalanin ng Diyos, ni makita ang kaharian ng Diyos. John chapter 3 verse 3. Ang sabi ni natin mahal na Panginoong Kristo kay Nicodemus, kilala niyo ba si Nicodemus? Isa siyang Pariseo. Si Nicodemus, kapatid, ay isang mataas na katungkulan na Hudyo, isang ruler ng Israel. At dumating siya kay Yesu Kristo ng isang gabi, natatago siya eh. Ayaw niya na makita siya ng ibang mga Pariseo kasi baka mamatay siya. So pinuntahan niya ang ating mahal na Panginoong Kristo sa isang gabi upang hindi siya makita na mayroong agam-agam sa kanyang pag-iisip. Marahil ang iniisip niya, paano kaya ako maniligtas? Paano ang aking kaluluwa? Alam mo, wala man sinabi si Nicodemo. Pumunta lamang sa Yesu Kristo. Wala man siyang tinanong. Pero sumagot ng Panginoon. Tingnan mo sa verse, wala man siyang tinanong. Sinabi lang niya, nakikilala ko na ikaw ay isang guro na galing sa Diyos. Yun lamang sabi niya. Wala pa siyang tinatanong, pero sumagot na ang Panginoong Yesu Kristo. Ano yung sagot niya sa verse 3? Sumagot si Jesus sa kanya, yung sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Maliban na siya'y ipanganak muli. Ano ibig sabihin nun? Ang tao ay patay. At kailangan niyang ipanganak muli. Matapos na siya ipanganak muli, doon pa lamang niya makikita ang kaharian ng Diyos. Makikita mo dito yung sistema, kapatid. That's why it's called systematic theology sa Romans. Ang tao ay patay. At pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang mga pagsalansang, sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat sila'y katutubong mga anak ng pagsuway. At ang Diyos ay galit na galit sa mga tao. Alam niyo yung nangyari? Diba? Sa Genesis chapter 3, ang ginawa ng Diyos, ginunaw niya yung mundo. Nung panahon ni Noah, nilubog niya ang mundo sa sobrang galit niya. Tingin mo, hindi pa rin magagawa ng Diyos ngayon yan? Gagawin at gagawin muli ng Diyos yan. Sapagkat ang Diyos, hanggang sa mga oras na ito, ay galit na galit sa mga taong makasalanan. Makita mo dito, maliban na ikaw ay buhayin muli, ay hindi mo makikita ang kaharian. Bakit? Kasi ikaw ay patay. Makakakita ba ang patay? Makakakita ba ang patay? Hindi. Hindi ko alam, no? Nagpunta na ba kayo sa funeral? Pag may nakita kayong bangkay, nakakakita ba yun? Hindi. Sapagkat siya ay patay. Kaya pupunta na tayo ngayon sa Ephesians chapter 2. Bigyan ko kayo ng background, kapatid. Tayong mga tao sa ating natural na estado ay patay. At kung tayo ay patay, tayo ay makasalanan. At kung tayo ay makasalanan, hindi tayo makakalapit sa isang banal na Diyos. Sapagkat anumang marumi na lumapit sa isang banal na Diyos ay mapamatay. Bakit? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So may problema. Pag may problema, may bad news. Bad news muna tayo bago ang mabuting balita. Masamang balita muna. Ang masamang balita, ikaw ay patay. Ang masamang balita,
wala kang kwenta, ikaw ay basahan. Ma-offend na kayo sa akin, kapatid. Magalit na kayo sa akin. Pero ito ang salita ng Diyos. Ikaw ay basahan sa kanyang harapan. Ako ay marumi sa kanyang harapan. Tayong lahat ay hindi matuwid sa kanyang harapan. Walang matuwid sa atin, wala kahit isa. At kung walang matuwid sa atin, wala kahit isa, hindi tayo makakalapit sa isang banal na Diyos. Yun ang problema. Tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan, papabayaan tayo ng Diyos, at tayo ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. Hindi ba masamang balita yan? Napakasamang balita yan, kapatid. Kahit pala mabait ako sa mundong ito, pupunta pala ako sa impyerno. Yung iba nga hindi nila matanggap eh. Pag sinasabi natin na kahit mabait ang tao, pupunta ka pa rin sa impyerno. Kuha tanggap ka. Ang malibatan niyang mibay ko hanggang ini, katwa ko na. Ala kong inaragabiyadong tao. Iyang man maglarap. Ang tanong, ginagawa mo ba yung mga bagay na yan ayon sa pananampalataya mo kay Kristo? O gusto mo lang maging mabuting tao para sa iyong sariling imahe? Or tinatawag natin self-righteousness. Para ikaw ay maging matuwid lamang sa iyong harapan. Diba? Ano yung sinabi ni Pablo sa Romans? Kung ano man ang iyong ginagawa, kahit mabuti man yan, kung ito ay labas sa iyong pananampalataya, ito ay kasalanan. So walang mabuting gawa ang malinis sa harapan ng isang banal na Diyos. Kung walang mabuting gawa, kung wala palang mabuting gawa ang magiging malinis sa harapan ng isang banal na Diyos, paano tayo maliligtas? Kaya nga sabi ni Pablo, what? Not by works. Na tayo ay iniligtas ng Diyos. Kasi kung babasihan ng Panginoon ang kaligtasan natin sa ating mga gawa, walang maliligtas sa atin kahit isa. Kasi ang ating mga gawa ay basahan sa kanyang harapan. Ito yung bad news. Hindi pala tayo maliligtas ng ating sariling gawang mabuti. Na-offend na ba kayo? Kasi yung iba na-offend dito eh. Pag sinabi mong mabait ka, pupunta ka pa rin sa impyerno. Ha? Bakit? Pupunta ka sa impyerno. Kahit mabait kang tao. Kasi ginagawa mo yung kabutihan na yan, ang ginagawa mong mabubuti mga gawa ay hindi mo ginagawa sa ngalan ng pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Pag-aralan natin. Sa Ephesians chapter 2, sabi dito, sumusulat si Pablo sa mga mananampalataya kay Kristo, sabi niya, at kayo'y binuhay niya. Sino yung kayo? Tayo yun, kapatid, mga sumasampalataya kay Kristo. Ano yung ginawa ng Diyos? Binuhay niya tayo. Bakit kailangan buhayin tayo ng Panginoon? Upang makita natin ang kanyang kaharian. John chapter 3 verse 3. Kung hindi ka bubuhayin muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. So makikita mo dito, kayo'y binuhay niya, sabi ni Pablo, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at kasalanan. Makikita mo dito, ano yung dahilan kung bakit tayo patay? Dahil sa kasalanan. Okay. Ang kasalanan, ang bunga ng kasalanan ay very good. At paano natin malalaman na tayo nasa kasalanan pa rin hanggang sa mga oras na ito? Kasi ang tao ay namamatay pa rin. Meron na ba kayo nabalitaan na taong immortal na meron ng buhay na walang hanggan? Wala. Namamatay pa rin ang tao, ibig sabihin nandyan pa rin ang kasalanan. So tayo yung mga patay dahil sa ating mga kasalanan at tayo binuhay ng Diyos. At dahilan kung bakit tayo patay sa ating mga kasalanan ay mayroong tatlong superpowers. Pag sinabing superpowers, kapatid, wala sa ating abilidad na labanan natin sila. Sila ay mga makapangyarihang mga forces, kapatid, na ating mga kalaban kung bakit tayo ay nananatili mga patay. Ano yung mga yan? Una, sa verse 2. Na iyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. The first superpower, kapatid, is the world. Ang sanlibutan ito na patuloy na lumalayo sa Diyos.
Bakit? Dahil ang sanlibutan ay napapaligiran at pinupunan ng mga taong makasalanan. Ang sanlibutan, ang nais niya ay mga bagay na hindi naaayon sa mga batas ng Diyos. No? Ang sanlibutan na panay gyera ang gusto. Ang sanlibutan na panay kapangyarihan ang gusto. Panay kalayawan, kalasingan. Ano pa ba? Ang sanlibutan na nais ibigay ang inanais ng mga tao tulad ng equality, no? Gender equality. Para matapos yung creation, kapatid. Yung creative power ni God na may isang lalaki at may isang babae ay sinisira ng sanlibutan ito. Ang sanlibutan ay patuloy na nagiging madilim at lumalayo sa Diyos at tayo ay nasa sanlibutan na iyon. Kaya nga tayo nananatiling patay kasi nasa sanlibutan tayo. Yun ang first superpower. Pangalawa, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na gumagawa ngayon, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Isang Espiritu at kapangyarihan ng hangin, hindi natin nakikita, pero mayroon siyang abilidad na gumawa ng mga bagay, tuksohin ng mga tao na maging makasalanan. Sino ito? Ang Diablo, ang demonyo, si Satanas, kapatid. Isa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mundo, ang mga tao ay patuloy na patay sa Espiritu. Ang mundo, pangalawa ang Diablo. Kaya huwag mong sisihin ang Diablo lamang. Nagkasala ako sa Diyos. Nagnakaw ako. Nangalunya ako kasi tinukso ako ng Diablo eh. Ginawa ko, yung Diablo, tinukso ako para gumawa ko ng kasalanan. Yung Diablo yung para kasalanan mo, kasalanan ginawa mo. No, kapatid. Hindi lamang ang Diablo ang kalaban natin. Meron pa. Ang pinakamakapangyarihang kalaban natin ay mismo ang ating mga sarili. Ito. Sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa kahalayan ng ating sariling laman. Kaya mo naman ginawa yun, hindi lamang dahil sa Diablo. Dahil ang laman mo, gusto mo rin gawin yung bagay na iyon. Gusto mong magnakaw dahil ikaw ay nasa laman. Gusto mong mangalunya dahil ikaw ay nasa laman. Gusto mong malakit ng ibang tao, magkarbyado ng ibang tao dahil sa laman. Manloko, magsinungaling dahil sa laman. Ang inyong sarili ay mga makasalanan. Kaya ang tawag sa mga tao, ang tawag sa atin, mga katutubong mga anak ng pagsuway. Napag-aralan natin yan. Ano yung laman? Sa tao. Ano yung Espiritu? Sa Diyos. Kung ano man ang ginagawa mo ayon sa laman, ito ay dahil ikaw sa iyong likas na estado ay makasalanan. Gustong-gusto mo yung mga bagay na yan. Meron na ako nakadebate, no? Ano lang naman, slight debate lang naman regarding free will. Pag sinabing free will, kapatid, ito yung abilidad ng isang tao na malaya siyang pumili kung ano ang nais niyang piliin. Kapag hinarap mo sa kanya ang Biblia, sabihin mo sa kanya, pipiliin mo ba ang Biblia o hindi? Meron siyang abilidad na pumili kung pipiliin niya ang Biblia o hindi ba? O di ba malaya yung kanyang pagpipili? Di ba may free will siya? Kasi pwede siyang mag-yes or no sa Biblia, hindi ba? Ang tanong, sa Biblia, kapatid, ang tao sa kanyang natural na estado ay alipin ng ano? Alipin ng kasalanan. At kung ikaw ay alipin ng kasalanan, ang alipin ba ay malaya? Tanong ko kayo, kapag alipin ka ba, malaya ka? Anong unang panahon, kapatid, ang alipin ay nakaposas. Ang alipin ay nakaposas at meron siyang isang Panginoon na siyang kanyang sinusundan.
At sinabi sa Biblia, ang mga taong makasalanan ay alipin ng kasalanan. Ibig sabihin ng kanilang Panginoon ay ang kanilang sariling laman. Ang kanilang Panginoon ay ang dyablo, at ang kanilang Panginoon ay ang mundong ito. Sila, in other words, sila ay mga patay sa Espiritu. Kahit anong gawin mong ipahayag mo ay ang Ebanghelyo sa isang taong patay, hindi siya maniniwala. Hindi siya oo kay Kristo. Hindi siya magsisisi sa kanyang mga kasalanan at hindi niya tatanggapin si Kristo. Bakit? Ay patay. Para tanggapin mo si Kristo, meron dapat mangyari sa iyo. Kaya nga, bad news, di ba? Tayo'y mga nangabubuhay sa kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy mga katutubong mga anak ng kagalitan o kapuotan ng Diyos, gaya din naman ng iba. So lahat tayo ay ganyan. Tayo ay dating mga anak ng kapuotan ng Diyos. In other words, ang Diyos ay napupuot sa atin. Ang Diyos ay nagagalit sa atin. Kung galit ang Diyos sa atin, tayo ay kanyang mga kaaway. Diba? Pero ano yung ginawa ng Diyos? Kung tayo yung mga kaaway, ano yung ginawa ng Diyos? Basahin natin. Kung may bad news, may good news. Ano yung verse 1 to 3? Ang ginagawa ng tao. Kaya siya ay patay. Meron ba dyan na nagsabi kung ano yung dapat mong gawin bilang isang tao? Wala. Pero sabi ni Pablo, may ginawa ang Diyos para sa atin. Kung wala tayo magagawa dahil tayo ay patay, pues ang Diyos meron. Mayroon siyang ginawa para sa atin. Anong ginawa ng Diyos? Sa verse 4. Basahin natin. Ngunit ang Diyos, makikita mo dyan, yung word na yan, Diyos lamang. Walang tao, ni gawa ng tao. Kung di man kita mo dito, kapag sinabing soteriology or the study of salvation, ang kaligtasan ng isang taong patay sa Espiritu, ang gumawa nito ay ang Diyos lamang. Basahin natin kapatid. 4. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, because of His great mercy, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, na kanya tayong iniibig. Again, yung word na yan. Ang Diyos may ginawa dahil siya ay may kahabagan at may pag-ibig, love and mercy. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas higit pa kaysa sa pag-ibig ng tao. Bakit? Dahil siya ang pinaka-source ng pag-ibig ng buong mundo. Tayo ay umiibig dahil ang Diyos natin ay pag-ibig. Iniibig natin ng Diyos kasi iniibig niya tayo nung una. So makikita mo dyan na ang pag-ibig ng Diyos ay napakalaki daw, na ito'y hindi natin mawari nung ni maintindihan man. Bakit? Kasi nga, bakit minahal tayo ng isang banal na Diyos? Isang malinis na Diyos? Isang matuwid na Diyos? Bakit minahal ng Diyos ang isang taong makasalanan, marumi at hindi karapat-dapat sa Kanya? Diba? Kailangan mo doon ng napakalaking pag-ibig. Buti na lang ang Diyos natin ay pag-ibig. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, tayo ay kanyang kinahabagan. Kahit hindi tayo karapat-dapat, kaya tayong pinili isa-isa, nilinis isa-isa. Paano niya ginawa yun? Ibinigay niya tayo kanino? Basahin natin. Bagamat tayo'y mga patay, dahil sa ating mga kasalanan tayo'y marumi, ano yung ginawa niya? Binuhay niya tayong muli na kalakip ninong ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kalakip, kapatid. Basahin natin in English, kapatid. It is very deep in English. No? Basahin natin. Among whom we are all once 5.
Even when we were dead in our trespasses and sins, He made us alive together with Christ. At yun yung word na yan, kapatid. Kasama o kalakip si Kristo. The moment na ikaw ay binuhay muli ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ang kalakip niyan, kapatid, ay ang ating mahal na Panginoong Yesu Kristo. This is in the blink of an eye. Tayo'y patay, tayo'y binuhay muli. Boom! Nananampalataya ka na kay Kristo. Kaya meron tayong kasabihan, regeneration precedes faith. Ibig sabihin, nauuna ang pagbubuhay muli ng Diyos bago tayo manampalataya kay Kristo. Bakit? Kasi kailangan meron munang bumuhay sa isang patay. Hindi kaya buhay ng patay ang kanyang sarili. Bubuhayin muna siya ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo dito, kung binuhay tayo ng Diyos, hindi dahil magaling tayo. Kung binuhay tayo ng Diyos, hindi dahil matalino tayo. Kundi binuhay tayo ng Diyos kasi tayo yung mga patay. Wala tayong kakayahan mabuhay muli. Tayo makasalanan, tayo marumi. Wala tayong kwenta, wala tayong abilidad. Pero binuhay niya pa rin tayo at ibinigay tayo kay Kristo. Ang tawag dyan, kapatid, ay biyaya. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang kaligtasan kahit hindi ka karapat-dapat. Kasi ikaw ay patay. Ang karapat-dapat sa isang patay ay mabulok. Ang karapat-dapat sa isang patay ay mabulok sa kanyang sariling mga kasalanan. Pero dahil ang Diyos ay mahabagin at ang Diyos ay pag-ibig, pinili ka niya upang makatanggap ng isang biyayang nakakapagligtas. Kaya nga sabi ni Pablo dito, by grace, you have been saved. That is past tense. Why? Because before you believe in Christ, you are already saved. Bago ka pang maniwala kay Kristo, totoong paniniwala ito, kapatid, totoong pananampalataya. Bago ka manampalataya ng totoo kay Kristo, kailangan iligtas ka muna ng Diyos. Paano kayo iligtas ng Diyos? Kailangan buhayin kang muli. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na binibigyan. Hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Akala kasi natin pag sinabing biyaya, ito ay pera, ito ay karangyaan, kagandaan, sa kalusugan sa buhay. No! Ang sinasabi ni Pablo, ang biyayang ito ay biyaya tungkol sa kaligtasan ng kaluluwang patay sa Espiritu. Isang biyaya, isang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. At ang ginawa ng Panginoon na ito ay napakaganda na minsan hindi natin binibigyan ng pansin. Kasi mas nakatuon tayo sa mga bagay na nasa mundo ito. Minsan pag-aralan natin yan. Na sinabi ng Biblia na huwag natin ituon ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa mundo bubulok o nasisira. Kasi kung doon mo binabasihan ang iyong pananampalataya ay may hangganan. Panginoon, nananampalataya ko sa iyo. Gusto ko, bigyan mo ako ng bagong motor, Panginoon. Tumanda ka na, hindi ka binigyan ng motor ng Panginoon. Ano mangyayari sa iyo? Hindi ka na maniniwala sa Kanya kasi hindi ka binigyan ng motor ng Panginoon. May hangganan ng iyong pananampalataya. Bakit? Kasi sumasampalataya ka kay Kristo dahil sa mga bagay na nabubulok o nasisira. Pero sabi ni Pablo, ituon natin ang ating mga pag-isip sa mga bagay na hindi nabubulok at nasisira, sa mga bagay na makalangit, sa mga bagay na banal, sa mga bagay ng katuwiran, ng kaharian ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Doon, hindi ka mapapagal, kapatid. Hindi ka magsasawa na magpupuri, magpapasalamat sa Diyos kasi may hinihintay ka, kapatid. Diba? Kapag doon ka nakatuon sa langit, kahit anong mangyari sa iyo dito sa mundong ito, alam mo na hindi ito ang inyong best life. Amen. Diba? Ang best life ng isang Kristiyano ay hindi ang buhay na ito. Ang buhay na ito ay may namamatay, nagkakasakit, nahihirapan, nawawalan ng pera, natitisod.
Pero ang buhay kasama si Kristo pagdating ng panahon, wala yung mga bagay na yan. Ano pa yung gagawin ng Panginoon? Pupunasan pa niya ang luha sa iyong mga mata. Papawiin ng Diyos ang kalungkutan ng ating mga puso. Imagine that, kapatid. Yun ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bakit tayo na kay Kristo? Yun ang mabuting balita. Yun yung magandang balita. Amen. Na kung tayo ay na kay Kristo, ang ating buhay, pagkatapos ng buhay na ito, ay buhay na walang hanggan sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. 6 sa Tagalog na lang. Ang sabi dito, kapatid, by grace you have been saved. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. 6. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya. Sino niya dyan? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tayo ay ibinangon, binuhay muli na kasama natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at pinaupong kasama din ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa sangkalangitan. Ano ibig sabihin niyan? Kapag kalakip natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, kapag kasama natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, tayo ay nabihisan ng katwiran ng Panginoon. Kung saan man tayo pupunta, ang makikita ng Diyos ay ang katwiran ni Kristo. Kaya nga kahit tayo ay nasa langit, kahit tayo ay nakaupo na sa langit, hindi tayo magmamayabang doon, kapatid. Sapagkat ang dahilan kung bakit ikaw ay nasa langit, ay dahil tayo'y kasama ng Panginoon. Pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Sino yan? Kay Kristo Jesus. Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandaang loob sa atin kay Kristo Jesus. May layunin pala ang Diyos kung bakit ganitong paraan niya tayo diligtas. Kung ang paraan ng Diyos para iligtas tayo ay sa pamamagitan ng ating mabubuting mga gawa, mayroon tayong ipagmamayabang. Kasi pagdating mo sa langit, tatanungin ka ng anghel, Sister Bags, bakit ka narito? Kasi po, nagta-tithes and offering ako, lagi ako nakapanda, lagi ako nag-a-attend ng church, Sunday, Wednesdays, lagi akong nagpupunta sa evangelism, lagi akong nagpupuri, kumakanta sa Diyos. Kaya ako nandito sa langit. Saan binasa ni Sister Max yung dahilan kung bakit siya nasa langit? Sa kanyang mga nagawa. At kung binasa mo sa iyong mga nagawa kung bakit ikaw ay nasa langit, meron kang ipinagmama-yabang. Diba? Brother yun, bakit nasa langit ka? Sabi ng anghel. Well, kasi tumatayo ako sa pulpito, nagpapagamit ako sa Diyos, nabibigay ako ng tithes and offering. Mayroon akong ipinagmamayabang. Pero bakit hindi ganun? Sa ganung paraan, tayo niligtas ng Diyos. Bakit? Kasi ang nais ng Diyos na tayo ay 100% na dumipende lamang sa Kanyang anak. Sa pagliligtas, kakayahan, kapangyarihan ng Kanyang anak. Na tayo'y magtiwala at maniwala lamang sa Kanyang anak. Na tayo, ang ating buhay ay ibigay natin, ialay natin as a living sacrifice sa Kanyang anak. Upang sa Kanya lamang tayo magtitiwala at maniniwala na sa Kanya lamang ang kaligtasan, upang pagdating ng panahon, pagdating natin sa langit, maihayag natin ang kadakilaan ng kayamanan
ng kanyang biyayang ipinagkaloob sa atin. Sino itong biyaya na ito na ipinagkaloob ng Ama sa langit? Sino? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi natin karapat-dapat na tanggapin si Kristo. Ngunit ibinigay siya ng Ama sa atin sapagkat mahal niya tayo. John 3:16. Sabi ni Jesus kay Nicodemus, Nicodemus, for God so loved the world that He gave His only Son. Siya lamang ang itinuring na anak. Sinasabi niya ito kay Nicodemus, kapatid, na isang Hudyo. Para kung sino man ang sumampalataya sa anak, will not perish, but will have eternal life. Sabi niya kay Nicodemus, ako yun. Ako ang kailangan mo. Maniwala ka sa akin, Nicodemus, sabi ng Panginoong Jesucristo. Magtiwala ka sa akin, Nicodemus, sabi natin, mahal na Panginoong Jesucristo, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kalimutan mo ang iyong mga gawa. Totally, 100%. Magtiwala ka sa akin. Ano yung tawag doon? Paniniwala at pagtitiwala kapag pinagsama, tawag dyan ay pananampalataya or faith. Pinag-aralan natin yan. By faith, you have been saved. Basahin natin sa Ephesians chapter 2, verse 8. Sabi pala. So that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. Sabi dito ni Pablo, sa conclusion niya, sa verse 8, for by grace, you have been saved. Through what? Through faith. Makikita mo dito, kapatid, na sinasabi ni Pablo, ang dahilan kung bakit tayo inaligtas dahil 100% nagtiwala tayo at naniwala tayo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Na kanyang nagawa ang kautusan para sa atin. Tinupad niya ang kautusan para sa atin upang tayo magkaroon ng katwiran at kanyang binayaran na ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo upang tayo maging malinis, kapatid. At dahil doon tayo niligtas ng Diyos. Nagtiwala tayo kay Kristo. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. Hindi ito dahil niligtas mo ang iyong sarili, o binuhay mong muli ang iyong sarili, o dahil mas magaling ka kaysa sa mga ibang brothers or sisters mo, kaya ka pinili ng Diyos. No! Sinabi dito ni Pablo na huwag mong iisipin na kaya ka na kay Kristo ay dahil mas magaling ka kaysa sa iba. Sapagkat hindi naman yun ang dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano in the first place. Ang sabi sa Philippians chapter 2, dapat ang Kristiyano ay mayroong humility, may pagpapakumbaba. Kung ang ating mahal na Panginoong Kristo ay isang Diyos pero hindi niya hinawakan yun, siya ay nagkatawang tao at dapat ganoon ang gawin natin. Inulit ito ng Diyos para sa atin upang hindi tayo magmayabang. At yung ginawa niya, total dependence kay Kristo ang kaligtasan. Na ang ating kaligtasan ay nakadepende lamang sa ating mahal na Panginoon at wala nang nino pa man o iba pa. Kaya sabi natin, mahal na Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No man, that is universal negative, kapatid. Ni isang tao walang makakapunta sa Ama sa langit maliban na sila ay dumaan kay Kristo. Siya ang mediator. There's only but one mediator, sabi ni Pablo. At dahil doon, kapatid, dito tayo niligtas ng Panginoon. For by grace, you have been saved through faith in Christ. This is not your own doing. This is a gift from God. Sabi nga ni Pastor, ano yung definition mo ng gift? Kapag ba binibigyan ka ng regalo, ano yung ibig sabihin mo?
Binibigyan ka ng regalo kasi deserve mo makakuha ng regalo? O binibigyan ka ng regalo dahil special ka? Kaya tayo nagbibigay ng regalo? Kasi pag during birthdays, parties, anniversaries, binibigay mo ba yun kasi deserve niya? O dahil special yung araw? Ganun din, kapatid. Ang pabibigay ng gift, ang bibigay ng kaligtasan ng Diyos sa atin ay hindi dahil ipinatrabaho natin ito, kundi nakita ka ng Diyos na nangangailangan ka ng tulong at dahil siya ay mahabagin at mapagmahal, tinulungan ka niya. Binuhay ka niya huli. At binigay niya sa iyo si Kristo upang ikaw ay maging matuwid sa kanyang harapan. At ito ay regalo lamang ng Diyos sa atin. Bring sabihin yan, brother yun, tala pala gawang masanting. Kasi hindi pala basehan ng paggawa ng mabuti ang kaligtasan. Naligtas pala ako dahil nanampalataya lang ako kay Kristo. Sapat na pala yun, huwag na akong gumawa ng mga mabubuting mga gawa kasi walang mabubuting mga gawa ang magiging kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Well, meron, kapatid. Merong mabubuting mga gawa na nagiging kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Ano yung sabi ni Pablo kanina? Mga mabubuting mga gawa na hindi ginagawa sa pananampalataya ay mga makasalanan. Ay mga kasalanan. Kung ginagawa mo yung mabubuting mga gawa mo na hindi ayon sa pananampalataya mo kay Kristo, kasalanan pa rin yan. Pero kung mabuting gawa na naayon sa pananampalataya mo kay Kristo, ito ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at ibinibilang niya ito. Ito yung sinasabi ni Pastor Pablo na whatever you reap, you will. Whatever you sow, you will reap. Kung ano yung itananim mo, siya rin yung iyong aanihin. Yan yun, kapatid. Kapag gumagawa ka ng mabubuting mga gawa sa ngalan ni Kristo. Sa ngalan ng pananampalataya mo sa ating Panginoon na siya tagapagligtas. Pero kung ginagawa mo yung mabubuting mga gawa mo kasi nais mo lang iligtas ang iyong sarili, you are not sowing, kapatid. Hindi ka nagtatanim. Ginagawa mo ito ayon sa iyong self-righteousness. 9. This is not a result of works so that no one may boast. Hindi ibinasa ng Diyos ang ating kaligtasan sa ating mga gawa upang hindi tayo magmayabang. So, ano yung gagawin namin ngayon, brother yun? 10. For we are His workmanship. Ibig sabihin tayo kanyang mga mabubuting mga gawa. Tayo nilikha kay Kristo para sa mabubuting mga gawa. At yan, kapatid. Nilikha tayo kay Kristo para sa mabubuting gawa. In other words, kung ikaw ay totoong na kay Kristo, kung totoo ang iyong pananampalataya, kung totoo ang biyaya na tinanggap mo sa ating Panginoon, mayroong resulta yan. Ano yung resulta? Mabubuting mga gawa. Diba? Sabi nila, well, meron tayong dating mga kasama. Sabi nila, di na ako gagawa ng mabuti. Sabi nila, pwede naman pala yun pananampalataya lang kailangan ko. Ang tanong, ang pananampalataya ba na walang mabubuting mga gawa ay pananampalataya buhay o patay? At ang pananampalataya patay ay walang pinagkaiba sa isang patay na tao, kapatid. Pero ang taong pinuhay ng Diyos, buhay ang kanyang pananampalataya kasi ito'y galing sa Diyos. At ang pananampalatayang galing sa Diyos ay mabibunga ng mabubuting mga gawa kasi whatever comes from the Spirit has fruit. At ano yung mga yun? Galatians chapter 5. The fruit of the Spirit is not a banana. The fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, patience, right? Yes. Alam mo natin, pinag-aralan natin yun. Pwede na maging children's prayer si Sister Marie. Alam ba niya yung kanta ng children's prayer? Jesus, this was prepared by God para tayo maging nasa ilalim ng ating mahal na Panginoong Kristo para gumawa ng mabuti. At ang paggawa natin ng mabuti ay dilaan na ng Diyos. Pinrepare na ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi ayan na yung daan. Andyan na siya. At dinadaanan natin kasi pinrepare na ng Diyos yan na daanan natin. Inihanda na ng Diyos na daanan natin. Kaya paano mo malalaman ang totoong na kay Kristo?
Ang totoong na kay Kristo ay lumalakad sa mabubuting mga gawa sa ngalan ni Jesus. Bakit? Kasi ito yung mga nakahanda na para sa kanila. Busisiin mo yung sarili ngayon. Mayroon ka bang bunga ng laman? O mayroon kang bunga ng Espiritu? Sabi sa Biblia, paano malalaman na matotoong na kay Kristo? You shall know them by their fruit. Kung ano yung bunga niya, doon mo malalaman kung sino ba talaga siya. Kay Kristo ba siya o sa demonyo siya? Yan, tanong. Ganito. Niligtas ka ba ng Diyos dahil magaling ka? O niligtas ka ng Diyos dahil kailangan mong iligtas, kailangan mong maligtas ng Diyos? Ito yung tanong, kapatid. Kailangan mo ba ng kaligtasan? Kasi kung kailangan mo ng kaligtasan, mayroon po akong ibabalitang maganda sa inyo. Ako po ay naligtas ng Diyos. At ako'y naligtas ng Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Kung tatanggapin mo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ngayong oras na ito, magsisisi ka sa iyong mga nagawang kasalanan, ilalakad mo lahat ng buhay mo, i-offer mo lahat ng buhay mo sa Kanya, gagawin mo siyang hari at Diyos ng buhay mo, ikaw yung kapabautismo sa ngalan niya, at ihahayag mo sa buong mundo na siya ang iyong Panginoon, I can pretty much sure na ikaw ay anak ng Diyos. Pero hindi ko malalaman yon hanggat hindi ko makikita na may bunga sa iyong buhay. Kasi paano natin malalaman na mga totoong na kay Kristo? Sila ay naglalakad ng mga mabubuting mga gawa sa ngalan ni Kristo. Tayo ay naligtas sa Panginoon dahil kailangan natin ng kaligtasan. And luwalhatiin natin ang Diyos na bagaman tayo hindi karapat-dapat, tayo ay Kanyang ibinigay kay Kristo para tayo magkaroon ng katuwiran at tayo makasama niya pagdating ng panahon. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahal mo ba ang Diyos? Yes. Dahil mahal niya tayo. Ligtas ba tayo? Ligtas ba tayo? Yes. Dahil iniligtas tayo ng Diyos. Alam mo ba na iyong kaluluwa ay may pupuntahan? Yes. Sa langit ba yan? Yes. Kasama si Jesus? Yes. Ang dahilan niyan ay dahil ang Diyos ay makabagin at mapagmahal. Bakit ito ginawa ng Diyos na lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan ay Kanyang mga gawa lamang at hindi dahil sa atin? Para pagdating ng panahon, malaman mo sa iyong buhay na ang Diyos pala ay karapat-dapat na purihin, sambahin, luwalhatiin sa ating buhay. Kaya kayo nandito Nandito ba kayo para iligtas ninyo yung mga sarili? O nandito kayo para luwalhatiin, pasalamatan, sambahin ng Diyos na nagligtas sa inyo? Kung niligtas na tayo ng Diyos, hindi niya tayo bibitawan. Kasi meron siya ng pangako sa bawat isa sa atin na Kanyang mga niligtas. Bumitaw ka man sa akin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi ako bibitaw. Bakit? Ang pangako niya ay hindi kita liliwan, hindi ipababayaan. Nawa, yon ang magbigay sa inyo ng kapayapaan ngayong gabi. Sa mga mayroong karamdaman, may mga suliranin sa buhay, mayroong mga problema, may pagsubok sa buhay, huwag mong kakalimutan, kapatid, na ikaw ay iniligtas ng Diyos at ikaw ay lumalakad sa Kanyang presensya, sa Kanyang Espiritu, gumagawa ng mabubuting mga gawa sa ngalan niya. At huwag kang mag-alala, siya ay nangako sa iyo na kung ano man ang mangyari, hindi ko niya iiwan, hindi pababayaan. At kahit ang kamatayan, mga kapatid, ay walang kapangyarihan laban kay Kristo. Kahit mamatay ka, hindi ka mahihiwalay sa Kanya. Sapagkat ang ating Panginoon na pagtagumpayan niya kahit ang kamatayan. Kaya nga sabi ko nga, ngayon abalo ko na yung Ebanghelyo ng Kristo. Adyang mateko. Kaya yung nasawa ko na naramdaman niya. Bala mo yata, bisa na kamatay yan. Ali, masaya ako. Kasi adyang mateko. Matay akong manyaman. Uling balo ko.
katanging panahon, kagising ko, kaya ko yung ginong ligtas ka na. Amen. At wala akong gagawin araw at gabi, kundi walhatiin, purihin, sambahin ang Panginoon na siyang nagligtas sa akin. Hallelujah. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat sa Ebanghelyo na ito. Maraming salamat sa mabuting balita na bagamat hindi kami karapat-dapat o Diyos, kami iyong iniligtas pa rin. Hindi namin mawari o Panginoon, hindi namin maintindihan na ang isang taong makasalanan, ng isang taong marumi, na isang taong basahan ay iyong linisin, kabagin, maalin o Diyos. Pero ngayon naintindihan na namin na may layunin ka pala sa bawat isa sa amin. Na malaman namin sa aming buhay ang kadakilaan ng iyong biyaya. Na malaman namin sa aming buhay na ikaw ay may banal na paglugod sa amin. May banal na pagmamahal sa amin. At banal ang iyong kahabagan sa bawat isa sa amin. Napakasarap namin malaman itong bagay ito, O Diyos, na bibigay sa amin ng kalakasan at kalatagan sa aming pananampalataya sa iyo. Ito ay nagbibigay sa amin ng pag-asa na pagdating ng panahon ng iyong mga pangako yung mangyayari sa amin. At ang iyong pangako na kami ay iyong babalikan, na papawiin mo ang aming mga luha, O Diyos, ay aming pinangahawakan kahit hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Itong Ebanghelyo na ito, mahal na Panginoon, ay aming ipapalaganap sa buong mundo. Hindi namin ito ikakahiya. Bagkus aming iyahayag na tanging sa iyong ngalan, Yesu Kristo, na kami ay maliligtas. At ito ay aming iahayag sa buong mundo. Marapatin mo, Diyos, na maunawa ito'y mangyari sa bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Jesus.